Kung mayroong isang bagay na consistent si Senator Marcoleta, ito ay ang pagiging inconsistent sa kanya mga pinagsasasabi. Sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. It's not merely suggestive, Mr. President. Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat. Sapat lang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, at kalaunan ay gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito sa kanyang gusto mangyari. Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Ploma. It was for him a historical distortion. These narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on?